Ang dami na, no? For sure, ang dami na ng changes na nangyari sa nutrition industry na. Hanggang ngayon, meron pa rin war na nangyayari dito sa ating nutrition industry, Coach Joey. Diba? Merong carnivore versus herbivores, ganyan. Merong carnivore versus vegan. So, hanggang ngayon, walang katapusan na gera to. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RJ. Good afternoon sa ating mga kababayan Good afternoon po sa Pilipinas. So, another episode po of Kwentuhang Kalusugan. So, pag-uusapan po namin ngayon is all about diets. Yan, very important topic yan. Iba-ibang klaseng diet, di ba? Ano ba ang maganda? Ano ba ang effective, di ba? Ano ba yung sinasuggest mong diet, di ba? Ano ba yung nasubukan mo? Anong epekto sa'yo? Binago mo ba? Di ba? Lahat yan. Pag-usapan natin, Coach Louie, kung ano ba yung mga napagdaanan mo sa pag-diet mo. Di ba? So, simulan natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Alright. Okay, Coach Louie. Siguro, start tayo with yung pinaka-basic na diet before, mga nasubukan nating diet. Ako, nasubukan diet, Coach Louie, nung bata ako, yung diet na typical na pinopromote ng mga ng fitness. Ngayon, yung napag-usapan natin before to, yung small frequent meals. Small frequent meals. Diba? Yung maya, every 3 hours, kumakain. Bodybuilder. Diba sabi mo nga, diba, napag-usapan natin ni Sir Roberto before eh. So, tapos yung pa yung time na na-demonize yung fat. Diba? So, low fat. Low fat, Tapos low fat. Tapos high protein. High protein. Tapos yung carbs noon is yung mga low GI carbs. Low GI carbs, yan yung mga trend nung time na yun eh. Yan yung nasubukan ko before. So, nasubukan ko to. Tumagal din ako sa ganitong type of diet. For sure that. Siyempre, I was a bodybuilder that time. Kumakain nga ako, di ba? Kwento ko sa'yo, kumakain ako ng 30 egg whites a day that time. Kumbaga, majority of my caloric intake was coming from protein. Then you throw the yolk, no? Di ba? And we throw away the yolk, di ba? Which is apparently very nutritious. Di ba? Ngayon, kinakain na natin yung yolk, di ba? Dahil yung fat is very important for the brain development, di ba? Yung wala pa akong alam about ketones doon eh. Louie, that time. So, pina-follow ko lang itong bodybuilder. Ito yung diet. Ito yung diet ng mga bodybuilder. Low fat. Kaya pinipiga namin lahat ng mantika dyan. Hugasan yung tuna. Low fat. Low fat. Talagang bawal ang chicken skin. Kahit na talagang hinihimay ko bawat na tabanong sa chicken breast lang ang pwede. Parang papel na buwan ko lahat yan, Coach Louie. Mga walang lasang pagkain. Mga walang lasang pagkain. Yung ba? Lasa, low sodium din. That time, talagang hinuhugasan namin lahat. Kasi na-demonize din yung salt noon. Which is apparently, hindi rin pala ganun kasama, di ba? Ang dami na, no? For sure, ang dami na ng changes na nangyari sa nutrition industry na. Hanggang ngayon, meron pa rin war na nangyayari dito sa ating nutrition industry, Coach Louie. Di ba? Merong carnivore versus herbivores, ganyan. Merong carnivore versus vegan. So, hanggang ngayon, walang katapusan na gera to, di ba? Ikaw, Coach Louie, anong nasubukan mong diet? Sa akin, yung typical, nung nasa Pilipinas nga tayo, yung typical na pagkain ng mga Pilipino, breakfast, high carbs, and high carbs diet. Pandesal, coffee, more on sugar, sweets, fried rice, di ba? Fried rice. So yung kung titingnan talaga, processed meat, hotdog, yung typical Filipino diet. Tapos nabago siya nung although nung bata ako, mahilig na rin ako sa prutas talaga. Mahilig ako sa prutas. Tapos nung napunta ako dito sa abroad, nagbago na yung so more healthy na. So very careful na ako sa carbohydrates. Tapos ang problema nga, eto nga lately, nababanggit ko nga, na I'm eating the same food. Siguro 15 years ago. Tapos, eto, at my age, yung gout ko, umaatake sa akin. So, doon, na-find out ko, na-realize mo, sabi mo nga, it's the fructose. Fructose pala ang nagkukos pala. Imaginein mo, halos twice or once a day na lang ako nag-oomad ako kumain. Pero heavy fruits. Tapos sabi ko, bakit hindi gumagaling tong gout ko? Yun. Diba? Yun talaga, fruits talaga ang talagang grabe ang sa akin, impact. So, hindi ko naman precursor of uric acid. Hindi ko naman sinasabi, Coach RJ, this is me. Hindi ko naman sinasabi na kayo, ating mga kababayan, you stop eating fruits also. So, it depends sa nyo. Per person talaga. Per person. So, ako, ang dami ko ng pagbabago na
na ano na naranasan sa pagda-diet ko, Coach Louie. I started with that, yun nga, yung small frequent meals, low fat, high protein diet, ayan. Tapos nung nag-start ako ng intermittent fasting, doon ako medyo na-incline towards wellness. Napunta ako dun sa mga ganyan type of so nung nag-intermittent so by the way, intermittent fasting is not a diet, it's like a pattern of eating, Pattern diba? of eating. So more of a ngayon ang i-discuss natin sa lahat ng mga diet, carnivore, ganyan, ketogenic diet, Vegan, vegetarian, yan. So yun, nung nag-start ako ng intermittent fasting, doon ako nag-start na ma-incline towards ketogenic diet. Kasi halos lahat magkasabay yan eh. Lahat ng mga pinakinggan kong podcast, halos lahat ng mga nabasa kong libro, yan, nag-start na-introduce sa akin yung ketogenic diet. So that was mga 15 years ago, mga ganon. Ganon na katagal na nag-intermittent fasting ako. So, yun. Doon ko na-realize na sobrang important pala ng fat. Diba? Ang fat pala is very important part of our diet kasi nga 60% of the brain is made up of fats, diba? Omega-3s, very important, which is very scarce, konting-konti sa ating mga pagkain. So yun, napunta ako ng ketogenic diet. Ano ba yung ketogenic diet? Yun yung high fat, diba? Moderate protein, and low carb diet. Low carb diet. So, or very low talaga at all, you know? So, low, very low, ha? So, pero nga, may mga time pa nga before na nauso yung talagang high fat lang, Coach Louie. Dirty keto, tawag namin. Yung mga naglilitsyon, yung mga nagchichicharon, diba? Yung mga ketogenic diet, pumayat sila. Pumayat sila doon sa ketogenic diet na yun. Yung chicharon, kinakain nila. Ang tawag namin doon, yung mga bad keto, diba? Meron kasi good keto and bad keto. Bad keto, basta fat. Maraming fat. Bubuhay sila pumayat sila, oo. Pero I don't think healthy yung ganun type of fat eating, ganung type of diet sa mga ano nila, blood, diba, chemistry nila, sa cholesterol nila kapag nag-check sila, diba? So, yun. Nung nalaman ko yung importance ng balance ng omega-3, ng good fat, tsaka ano. So, yun. Doon ako na-incline towards good keto, dun sa healthy keto. Yung ginawa ko rin yan. So, low carb, moderate protein, high fat, pero yung fat intake ko was coming from good sources of fat. Pakikilala mo nga yung Coach RJ, yung good keto diet na sinasabi good keto, yung sabihin, yung fat na tinitake mo ay is coming from good sources. Yes. So, omega-3 mostly. Hindi yung baski pa, kahit anong fat, di ba? Yung mga ibang nag-start ng keto before, naririnig ko sa TV, ano? Laki ng pinayat ko sa keto. Ang sarap pa. Kumakain ako chicharon, ng lechon, di ba? Di ba? So ako, yun, medyo na-incline ako towards, dun sa good keto. Source, kasi talagang, nag-research ako eh. Ano ba yung maganda for health, for longevity? So, ayun ako na maraming fat, pero avocado, omega-3 egg yolks. Good source of eggs. Oo, tapos isda, ganyan. Tapos, nagano ako, ano ba? Beef, pwede naman. Yung mga, yan. Sabi nga nila, you are what you eat, di ba? Yung ating discussion before. So, once in a while, nagbi-beef ako. Hindi naman ako ganun ka, sa beef na kailangan grass-fed. Di ba? Napaka-gastos. Gastos naman nun. So, yun. Napunta ako sa ganung diet, Coach Louie. Nung na-research ko yan. Tapos, later on, naaral ko din yung tawag dito, sa vegan diet naman kay Dr. Mark Hyman. So, vegan, no? Parang vegan. Parang ano siya, combination of Mediterranean and vegetarian. And vegan eh. Vegan and Mediterranean. So, parang 70% plant-based, pero they can eat marine life, ganyan, or parang pescatarian siya eh. Parang gano'n. Pero itong vegan diet, ang emphasis niya is more on organic and grass-fed, wild-caught, mahal na type of diet. Pwede yan sa probinsya ka, no? Oo, siya yung nagsabi na you are what you eat eh. Yung sa kanila galing yan sa vegan diet eh. So, kailangan yung salmon na kinakain mo is wild-caught, hindi yung mga farm-raised dahil nga puro omega-6 yun. Dahil hormones yung pinapakain ng corn, pinapakain ng di ba? So, hindi natural yung mga pagkain nila. Yung mga
Ano naman, beef naman, di ba? Hindi corn, hindi na pinapakain. Grass-fed. Grass-fed, di ba? Para maganda yung fat, di ba? Mga parang keto rin sila, pero ano. Ayun pala yung vegan. Sorry. Hindi siya pescatarian. Ang pescatarian is fish lang. Ang vegan is all organic, all natural. Pwede ka mag-beef, pwede ka mag-fish, sa wild caught, basta Organic. yung grass-fed. Yan, pati yung mga dairy product mo is grass-fed din. Grass-fed na dairy, mga ganon. Yan, Joshua. Yan, yan. Basa-basa ako sa ganyan. Medyo na-incline din ako dyan. Medyo naging dogmatic ako that time. Ay, kailangan ganito. Nako, kailangan pala organic. Kailangan gastos pala. Sabi ko, gastos pala maging healthy. Tapos yun, bottom line, bandang huli, napunta ako sa, ang pinaka-ano ko na lang is talagang whole food type of diet na lang ako. Yun ang ang ending ko. Oo. Basta whole food, maganda sa katawan yan. Kung ano yung ginawa ng Diyos, maganda sa iyo yan. Ganoon na lang ako. So, nagkikito pa rin, siguro paminsan-minsan, cyclical keto ang tawag ko ngayon sa diet ko. Cyclical. That means, low carb, meron akong mga low carb days. So, or carb cycling, ang tawag nila, carb cycling, di ba? Meron akong mga low carb days, meron akong refeeding days. Refeeding, minsan cheat day talaga, kumakain ako ng lahat ng gano'n. Lahat. Yan, nakakain ko lahat yan. Tapos, minsan kinakain ko rin yung, kahit na alam kong mataas ang carbohydrates yan, like for example, beetroot or carrots. Hindi na talaga siya keto, basta whole food yan. Whole sa food, akin, yes. healthy yan. Same. Healthy yan, carrots, beetroot, kahit ng mga kamote, sweet potatoes, no? Mga roots natin, sige, I don't mind anymore. Hindi katulad ng keto na nag-pure keto ako na 20 grams of carbs lang in a day. Yun lang kailangan, nakalimit lang dyan. Tapos mataas yung fat. Ako ngayon, hindi na ganun kataas ang fat ko. Pero basta whole food lahat. Whole food diet and then carb cycling. Yan ang main principle ko ngayon sa diet ko. So, nagpe-pescatarian ka rin, di ba? Kasi sometimes fish din lang ang combination. Pero not ang pag sinabi yung pescatarian, talagang ka lang strictly marine life. Fish lang talaga ang kinakain mo di ba? Sa akin hindi. Lahat. Pati nga beef kinakain ko. Basta whole food lahat. Yun, iniwasan ko yung processed food. Pero siyempre, sabi ko nga, meron pa rin akong cheat day. Nag-ano pa rin ako yung cheat day ko yung processed food, di ba? I think yung cheat day maganda Yun nga, ini-encourage ko na rin yung client ko na magkaroon kayo ng cheat day kung magpa-fasting kayo, nag-intermittent fasting kayo. Dapat meron talagang cheat day. Kasi yung cheat day na yun yung parang reward mo sa sarili mo na you can continue, di ba? Kasi kung whole month ka, puro clean eating ka, hindi ka magsusustain Pero tingnan mo yung ginagawa mo. After mo cheat day, nagpa-fasting ka. Di ba parang encouraging pa, buddy, you have a good food last weekend. Actually, di ba? Oo nga, tama. Ang ganda rin ng point mo na yan, Coach Louie, kasi naalala ko yung isang doktor na sinasabi nila na this is the natural way of feeding Di ba yung feasting and fasting? Di ba? Pag yung meron silang big kill, meron nga daw sa jungle na nakita nila, yung si Dr. Hyman, sabi niya meron daw siya nakitang leon doon sa isang, nagano sila sa isang safari, something. Payat na payat yung leon, walang Pero nung after a few days na nakita nila, ang lumaki. Busog na busog. Sabi niya, siguro kakapatay lang siguro ng isang hayop nito. Or kinain niya ng buo yung hayop. Meron naman talaga. Ang natural way of eating ng kahit ng mga caveman, yung mga ancestors natin, di ba? Fasting for a long time. Tapos pag may big kill, kainin nila yung dinosaur. Busin nila isang hita ng dinosaur. Diba? Feast, talagang feast. So, yun, para sa akin, natural yun di ba? Kaya ako talagang, tsaka very important din daw, may isa pang fasting video ako na napanood. Ang importance nitong cheat day, they don't consider it as a cheat day. They consider it as refeeding. That's why a lot of people, Coach Louie, are asking me, I can't believe, ikaw, sabi yung gano'n, na nagpo-42 hours, 48 hours fast ka every after your cheat day, pero ganyan ka pa rin kalaki. Diba? Ang laki mo pa rin. I mean, gano'n ba? Tapos I can't believe na most of the time, OMAD ka. One meal a day ako. Most of the time, mare, sa 7 days, siguro, 1 day wala akong kain. Diba? 1 day feast. Yung the remaining 5 days, mga 3 days dyan, OMAD ako. 1 meal a day ka lang. Tapos yung dalawa, 2 MAD. So, 2 meal.
So yan, pinaka-basic na diet ko nowadays eh. Imagine mo, OMAD, TUMAD, tapos GOMAD, at saka GOMAD and NOMAD, Nomad. no meal a day. No meal a day. So ganun ako 7 days. Sabi niya, imagine, ganun ang kain mo, pero ganyan pa rin ang katawan mo, ang laki mo pa rin. Sabi niya, ang dami nagtataka, hindi ka pa lumiliit yung muscles mo. Sabi nga, may napakinggan akong podcast about this eh. Mayroong mga ibang doktor na takot na takot sila. Kasi liitin ako, ganito ako, kasi matanda na ako, liitin ako. Sabi niya, of course, when you fast, you will lose some muscle mass. Of course. Of course. Very, it's inevitable. Totoo yan. But that's a temporary loss. So it will all depend on your refeeding. Kasi pag nag-refeed ka naman, balik lahat yan. Balik lahat. Kaya nga ako, every Monday, lakas ko, laki ko. Kasi nga, dahil galing ako sa Sunday cheat day, doon ako talagang kumain ng dinosaur. Doon ako kumain ng isang buong hayop. Di ba? O, ganun ang principle ng aking diet ngayon nowadays, Coach Louie. Ganun. Whole food diet, cyclical keto, fasting, lots of fasting. Yun, tapos with refeeding. So, yun ang pinaka-main principle ko ngayon. So, yan. Yan ang masashare ko sa ating mga kababayan. Ako naman, halos ganun din. Sometimes, kagaya etong week na to, OMAD, tapos, ganun din halos. Merong 2 days na akong kakain. Pero siguro ang ano ko lang, ang sabi ko nga sa'yo, nabanggit ko sa'yo yung naging challenge ko, naglulose ako ng weight. Oo nga, di ba? Totoo yan. I keep on losing weight. Sabi ko, kailangan ko ayusin. Dagdagan talaga yung pagkain ko. Kasi hindi ako ganun kalakas kumain eh. At, pero ang good thing now, niluluto ko talaga yung pagkain ko. Ako yung nagre-ready ng pagkain. Kasi siguro, Coach RG, very important yung meal prep. Ikaw na mismo yung mag-prepare. Coach Louie, na ikaw, nag-order ka ng pagkain mo? Oo. Or yung mga kasama ko, pinababayaan ko sila magluto. Ako lang bumibili ng pagkain. Kakain ka sa Then I-realize na hindi ko pwedeng... normal na pagkain din. Kanin, ulam. Na-realize ko na hindi ako pwedeng sumabay sa kanila sa diet nila. Ako, ever since nandito ako, kasi nga, matagal na ako nag-diet eh. Talagang, bata pa lang, matagal na ako nag-diet. Talagang, hiwalay talaga ako sa pagkain. Dahil ibang-iba yung pagkain ko. Kaya, ever since ako talaga nagluluto, nagpe-prepare ng pagkain. Hindi ako nag-rice. Nag-rice ako pag cheat day, yung feast ko. Diba? So far, ngayon, hindi ako nag-rice. Yung carbs ko talaga, whole food, sweet potato, broccoli, mga carrots, cucumber, basta vegetables. Point mo na yan, Coach Louie, yung you have to make time to prepare your own food. Very important. It's very important if you wanna be healthy kasi at least alam mo kung ano yung nandun sa pagkain mo. Totoo. Diba? At saka yung na-realize ko pa ako, Sergeant, di ba sabi ko nga, I accept na meron akong addiction sa sugar. Talagang iniiwasan kong bumili. Bumili ng ice cream, ng mga sweets, yung mga fruits na matatamis. Kasi yun yung kapag bumili ka, siguradong kakainin mo, nilagay mo dyan sa fridge. Kada bukas mo, makikita mo. Wag mong bilhin, hindi mo kakainin. Basta ang advice ko sa'yo, Coach Louie, focus on yung nutrition-dense food, yung mga caloric-dense food. High density. Para talagang mag-gain ka ng konti. Pero still not bad for a 50-year-old guy. Ngayon pa rin, okay naman yung size ni Coach Louie. Talagang pa rin. Lean pa rin siya. So at least, healthy. Para sa akin, as you age, ganito, mas okay yung ganito, yung hindi yung, di ba, masyado kang... Mas mabigat din, mahirap din. Actually, pag 65 kilos ako, ang bigat ng pakiramdam. Ngayon, nasa 59 ako, ang gaang pakiramdam. Ako nasa set point na lang talaga ako, Coach Louie. Nandito na ako talaga sa set point ko. Lean ako, pero talagang mabigat pa rin ako. Hindi ko na talaga mabawasan. Siguro kasi nga, Coach Sarge, yung training protocol mo rin, di ba? Hypertrophy training ka talaga, strength training. Hindi, tsaka yung nga, ang pinaka-point ko is talagang yung fasting, hindi talaga nakakalusaw ng muscle. Ito yung proof. Merong temporary na muscle loss, temporary lang. Yun ang pinaka-point ko. Actually, merong isang podcast na talagang nag-comment ako na sobrang habang comment ko doon, Coach Louie, about yung na sabi niya, iniwasan na daw niya yung mga long fast niya. Kasi daw, sabi niya, nakaka-lose daw ng muscles. Sabi niya, tatakot daw siya about his muscles. Ganyan. So, yun, sabi ko, according to my experience, ito na I've been fasting for a long time already. Sabi ko, na, yun nga, I'm sure there is meron pa rin muscle loss na nangyayari. Pero, kapag nag-refeed ka ng properly, yan talaga nag-feast ka, bumabalik eh. Kasi pag na-build mo na yung muscles na yan, meron na siyang muscle memory. Meron may memory na eh. Kumbaga, parang fat, di ba? Ang fat cells kapag
nandyan na siya, tapos tinanggal mo, talagang magdi-deposit on the same area. Yun daw yung pinaka-side effect ng liposuction eh. Kapag nag-liposuction ka, sabi nila, kunwari dito, nagpatanggal ka ng taba, may memory yan eh. Babalik at Babalik at babalik dyan yung taba. Oo. Kasi nawala siya. Ganun din ang muscles eh. Kapag ano, siguro ang pinaka-point ko lang is to build your muscles as much as you can as early as possible when you're young. Totoo. Tapos kapag nandun ka na sa set point, hindi na talaga siya mawawala. Babalik at babalik nandiyan. Kahit anong magpagutom ka ng 21 days na hindi ka na kumain, mawawala man lang yan siya. At mag-refeed ka, babalik. ka. Muscle memory is Nagkakaroon ng engram. Ang tawag nila, may memory engram. Parang gano'n. Ay, parang utak mo, sasabi, dati may muscle dyan eh. Lagyan na natin ulit ng muscle dyan. Ito naman, marami na naman pagkain pumapasok. Yun. Tsaka nakafocus pa rin ako sa ano, kahit na naka-fast ako most of the day, naka-OMAD ako. Medyo mataas pa rin yung caloric intake ko dahil sa mga smoothies ko eh. Yun, saka dense yung mga kinakain ko. Avocado, isang malaking avocado, nagba-butter ako. Fina-fry ko yung ano sa butter, yung chicken breast. Kasi butter is ano eh, di ba? Fat yan eh, times 9 calories per gram ang fat eh. Tama. So, compact yan. Lalo pag nag-beef pa ako, minsan nag-beef ako, burger patties, ganyan. Daming taba nun eh. Diba sabi nga ni Coach Denny, ni Sir Robert, diba? Kalahating kilo ng beef eh. Kinakain niya sa isang araw eh, diba? So, totoo, kasi caloric dense yan eh. Siksik sa calories yan. Lalo, ang fat nga is times 9 calories. Doble ng carbs and protein. Diba? So, yun ang sikreto. Kaya hindi rin ako lumiliit. So, actually, minsan magtitimbang ako, no? Titimbang ako Saturday morning, last day of my, bago ako mag-cheat, no? Bumabagsak talaga yung timbang ko. Pero hindi pa rin ganun kabagsak na bagsak. Tapos pagdating ng refeeding, balik na naman ako sa 80 mo. Tapos bababa, pag set point ko, ito lang talaga. Lean ako sa ganitong point, ganyan. Ando ka na sa stage, Coach RG, na you can control your weight. If you want your weight today like this, you can do that. Tama. So, next topic, Coach Louie, pag-usapan naman natin ibang diet. Yung mga nasubukan mo, vegetarian. How's vegetarian for you, Coach Louie? Yun, napakaganda rin, cleansing. Actually, yung inatenan kong seminar about Paki-define muna, Coach yung Louie. vegetarian, we are not allowed to eat all meat products, seafood products, marine life products. Pero pwede ang dairy. So, egg pwede, di ba? Egg pwede. Hindi, meron dalawa eh. No. Ovo and lacto, di ba? Hindi pwede ang egg. Pero yung milk pwede. Hindi, meron daw dalawang vegetarian. Ovo and lacto eh. Yung lacto, pwede yung milk. Yung ovo. Octo-vegetarian yata yan or ovo vegetarian. Kumakain sila ng egg. Mga some Indian. Tama. So, sorry, yung vegetarian, na inano ko, purely vegetarian. We don't touch milk, we don't touch parang vegan. Vegan. Yeah. Vegan. Oo. At ang ano niya rin, try to have it organic. So, tinry ko yun. How long did you try that? Almost a year din. A year. Pero grabe talaga. Vegan? More on vegan pala. Vegan, oo. Hindi vegetarian? Hindi vegetarian. Paki-differentiate, Coach Louie, what's vegan? Yung vegan, wala siyang egg products. Talagang walang animal products? Walang animal products. Walang egg, walang milk, wala. Pati yung mga So, plant-based lang talaga? Plant-based talaga. Pati yung mga gelatin. Kasi may yung mga gelatin galing sa animal yan. Bawal talaga. So, 1 year. Ginawa ko yung 1 year when I did my marathon. Masarap talaga yung pakiramdam. Very light kasi nga siguro I weigh 55 kilos. Talagang pumayat ka talaga. Pumayat talaga. Pero hindi siya sustainable. Lalo na sa trabaho natin, trainer ka tapos gano'n. Di ba? Yun, ngayon, eto nga, yung ginagawa natin ngayon. So, healthy ako noon. Wala akong issue yung mga gout na wala kasi no meat. Tapos, nung tinigil ko yon, pero may fruits, Coach Louie. Fruits. May fruits ka. Grabe sa fruits. Mahilig talaga ako sa prutas. Tapos, nung tinigil ko yon, ayun na. Fruits, tapos nagka-carbs na rin ako. Tapos, yun, dito na. Ito, may age na. Pero maganda, nag-i-infect sa'yo. Maganda nag-i-infect. Healthy ka that time. 1 year mo ginawa ito, no? 1 year. Yung mga pain, how about the pain? Wala akong pain. Wala akong naranasan mga pain. Actually ako, ang pinaka-take ko sa vegan, I'm not against it, Coach Louie. It's still a whole food diet. Whole food diet talaga. Whole food pa rin yan eh.
Siguro ang magkakatalo-talo na lang siguro diyan, if you're a bodybuilder, you're not getting enough protein para sa akin Oo. kasi it's At saka mahirap. incomplete amino acid, di ba? Oo. So nga, yung sinasabi nila na yung sa vegetarian, bakit yung yung cow, yung elephant, Oh, biggest animal Oh. in the world, they don't eat meat, pero they just eat Vegetarian. vegetables. Yung mga Pero kung dinosaur, titingnan mo ano naman yung cow at saka yung elephant, constantly kumakain ng ng grass or mga trunk or leaves, di ba? Oo. Every single hour or Oo. di ba? Oo. Eh hindi tayo ganun eh. Oo. Hindi ka naman pwedeng kumain ng every hour, kain ka ng vegetables. Oo nga. So kaya hindi ka lalaki, di ba? Tama. So ako, I'm nothing against vegetarian, veganism. Yung mga veganism or vegan, not vegan, sorry. Parang religion, no? So yun, vegan, nothing against them. Neutral ako sa mga ganyan. Pero I'm not a vegan or hindi ako herbivore ako, hindi ako carnivore, hindi ako Mix, vegetarian. actually, at the end of the day, kagaya nga ako, Coach RJ, tulad mo, mix na ako ngayon. So, kino-combine ko yung vegetarian, pero meron akong yung vegetarian na good vegetables, nuts, tapos meron akong fish, meron akong chicken. So, combination. Oo nga. At the end of the day, whole food diet. Whole food diet pa rin, di ba? Para sa akin, yan, pa rin ako talagang, kanya-kanya yan. Whatever works for you eh. Oo. Works for you. Sabi nga ni Dr. Robert, kalimutan ko yung aking idol ngayon. Basta, yun, yung isang doctor, sabi niya, ganun din siya, neutral siya. Oo. So, bottom line, the only diet that doesn't work para sa kanya is the processed food diet. Yun nga. I think So that that works means for everybody. any whole food diet is healthy for your body, but it depends on your purpose. Kung gusto mo mag-bodybuilding or kami, nag-weights kami, trabaho namin, we're bush trainers. So, kaya kailangan namin mag-add ng meat, ng mga eggs, mga animal products, di ba? Ayan. Pero Coach RJ, di ba, diniscuss din natin yung mga centenarian. Kung papansinin natin, full food sila, di ba? Yung kinakain nila. Vegetarian na sila. Di ba? Vegetarian, tapos meron silang meat. Whole food sila. Yung kinakain nila. Less yung processed. pinakasikreto nila, whole food. Di ba? Yung nga sinasabi ko naman before, kaya nga, yung, di ba yung diniscuss natin yung mga centenarians before, yung sila, nabuhay sila ng mahaba, kahit na mataas yung carb intake nila, di ba, may nagpapasta, may mga nagbe-bread, ganyan. Yung mga, kasi hindi pa sira yung metabolic flexibility nila. They can burn both glucose and ketones. Pero kapag meron kang metabolic disorder, I would suggest na talagang to still make use of ketogenic diet as a tool to fix your metabolic flexibility. Mag-low carb ka muna, tanggalin mo muna yung mga carbohydrates mo, yung prutas, maggulay ka pero mga green and leafy lang, di ba? Whatever is acceptable sa ketogenic diet, yun lang. Prutas, tanggalin mo muna talaga. So, yun. Vegetarian, para sa akin, good. Kasi whole food, vegan, still good. But it depends on your purpose nga. If you wanna build more muscles, I would recommend adding some mga animal products, diba? Tapos, isa pa, Coach Lupin, di pa natin na-discuss, carnivore. What's your take on carnivore? Carnivore, medyo sikat siya lately. Maraming mga Cape's Month diet na yan. Even biohackers are recommending this nowadays. Itong carnivore diet na to. Medyo sumisikat siya lately, Coach Lupin. Talagang puro karne lang. Tapos, dami pang mga na fix nila yung mga sakit-sakit nila. Pati yung mga metabolic flexibility nila, yung mga ganyan. Ang dami kong pina-follow na doctors lately. Sila Dr. Ken Berry, talagang puro carnivore ang inaano nila. Tapos nakakatanggal daw ng visceral fat. Which makes sense also kasi ano ba yung natural way of eating ng mga ancestors natin? They kill, they eat, di ba? Karne, puro karne lang. Puro karne. They hunt. Mga hunter-gatherers, di ba? Pero hunter-gatherers, meron din silang gathers, di ba? Yung mga kamote-kamote or mga wala pong mga grains doon. Di pa nila alam yung grains doon. Ang alam lang nila yung mga nag-gather lang sila mga roots, mga crops. Prutas kapag may season. Pag season, ganyan. So, makes sense din. Makes sense din yung carnivore diet para sa akin. Kaya, kaso, ang pinaka-issue dyan,
is yung microbiome, Coach Louie. Kasi ba, ano bang pagkain ng microbiome? Vegetables, Fiber, di ba? fiber. Di ba? So, sabi nga nila, yung nga, the top two, parang, para maging healthy ka na kailangan mong gawin sa katawan mo is protect your liver and feed the gut. So, protect your liver, feed the gut. Yun yung top two na pinaka-requirement kung gusto mo maging Humaba ang buhay mo. as healthy as you can. Protect the liver, feed the gut. So, anong pagkain ng mga gut? Dahil ilang trillions of microbacteria ang nakatira sa atin, di ba? Hundreds of trillions, di ba? We are outnumbered by bacteria. So, we are a host of bacteria of this microbiome. So, pag di mo sila pinakain, kakainin nila yung mga cells mo. So, yun ang nagkakos ng leaky gut. Bubutasin nila yung mga gut lining, di ba? So, magiging open yun. Open ka sa wala ka ng depensa. Kasi yung gut na yan, di ba, yung lining na yan nagpo-protect sa'yo sa outside world. At pag meron ka ng leaky gut, ayun na yung autoimmune diseases, di ba? So, very important to feed the gut. Feed the gut, So, para sa akin, yun naman ang pinaka-isang concern for carnivore diet. Carnivore diet. Di ba? Meron naman nagsabi before, Coach Louie, may share ko lang. Sa carnivore diet, na actually, the microbiome can live with meat also. Sabi nila. There was a time na talagang, mga ancestors natin, nabuhay sa karne lang, di ba? Kung ano lang yung mga mga nahahunt nila. There was a time na ganun ka-diverse yung ating microbiome. Pero nowadays, ang problema ngayon, totoo. Di ba, sira na eh. Ang dami na nangamatay na microorganism sa katawan natin eh. Diba, marami na na-extinct dyan. At saka yung yung mga gamot na iniinom na mga antibiotics. Diba? So, ang dami ng mga na-extinct na lahi, na species na ating mga microbiome, microorganism. So, I don't think they can still live with just meat, di ba? They need diverse of food. So, para sa akin yun ang take ko. So, I'm not against carnivore. I think you can live with carnivore diet if you have a perfectly healthy gut. At saka, yun, diverse gut. You have a diverse gut. At saka, of course, yung source of meat. Exactly. if you are eating the right meat. Right meat. For example, yan, mga grass-fed. Sabi nila, diba? Para sa akin yun, you can live with that. Pero ngayon, kasi ang carnivore ngayon, pati bacon, lahat eh. Kinakain eh. Talagang lahat ng mga, so processed food. Oo. Talagang, baboy, kung sa baboy. Totoo. Ano ba naman yung baboy natin ngayon? Grabe. Pinapakain, puro feeds na. So, sa tingin mo, healthy pa ba yun? Diba? Siguro kung yung baboy ka, yung mag-hunt ka talaga. Mag-hunt ka talaga, punta ka ng jungle, baboy mo, kakainin mo. Carnivore ka, pero lahat ng kinain mo, hinahunt mo, pwede siguro. Talagang galing sa jungle. Sa tingin ko, pwede. Pwede ka maging healthy using that meat. Yan, kaya most of these doctors na nagsasalita towards this carnivores, yun, sumukuha sila ng mga sources ng meat nila sa farm Yung talagang parang organic eh. Yan, talaga sa mga farm talaga na talagang ibig sabihin yung talaga naturally raised animals. Hindi talaga yung farm raised na pinakain ng mga kung ano. So yun, kaya sila siguro nakakakuha ng ganung benefit. Organic yung binibili nilang karne. So I'm nothing against vegan. I'm nothing against carnivore. Pero para sa akin, they're incomplete. Ito, vegan, they lack protein or amino acid for tissue repair. Parang kasi incomplete amino acid sila. Ito naman, they lack fiber. So yung pagkain naman ng gut mo, di ba? Para sa akin, gano'n. Pero marami talaga, Coach Louie. It's a big war. Nowadays, marami talagang mga benefits na sinasabi ng si carnivore. Dami. Pag nag-research ka about carnivore diet nowadays, ang dami ng mga professionals, doctors na nagsasabi, ganda. I've never been this healthy. I've never felt this good, So, yeah. Siguro bottom line, Coach Louie, para sa akin, huwag lang kayo bumitaw dun sa fasting. Fasting is very good for you. And whole food. Whole food. Fasting and whole food. That's my main advice for our viewers ngayon. Fasting and whole food. Kasi yan ang pinaka-main. Yan ang pinaka-team ng aking sariling diet na i-recommend sa inyo. Fasting and whole food. I don't care if it's a high-carb diet, high-fat diet, di ba? Basta whole food. Dati keto ako, ngayon hindi na. Cyclical. Minsan, nakakita ako ng mura to
mura tong talong Naka-sale okay. Oh, sabi nila, nightshades, bawal. I don't care, it's a whole food. Okay, oy, mura tong carrots ngayon carrots, sabi nila, oy, high GI daw yan. Oh, tsaka mataas ang carbs niyan. I don't care, it's a whole food. Mura tong beetroots oy, masyado matamis yan. Nitric oxide, sobrang ganda naman. Diba? Tsaka isa pang, tsaka sa akin, pag nabasa kong healthy, I don't care if it's a high carb or a low carb food basta healthy, nitric oxide, diba? Ang taas ng nitric oxide ng beetroot, diba? You know na kung gaano ka-importante ang nitric oxide sa atin is for the regulation of blood pressure, diba? So, yun, ganoon na lang ang principle ko ngayon, Coach Louie. Whole food, alam mong healthy yan, kainin mo. Huwag mo nang i-limit yung carb intake mo. I'm sure you can never go wrong. O kaya, kung gusto mong i-limit ng ilang days, pwede naman. Kung gusto mong maging lean all the time, ganyan, pwede naman, i-limit mo. Tapos, basta meron kang refeeding. Diba? Yun ang importance. Sa akin naman, Coach RD, everybody's different. So, you have to figure out and find what is the best food for you. Yung sa tingin nyo, ito yung para sa akin. Ganda ng point. Kayo mismo ang mag-experiment para sa sarili nyo. Kagaya nga ako, di ba? Hanggang ngayon, experiment pa rin. Personalized, no? Personalized. Kung ano yung para sa inyo na tingin nyo, masusustain nyo. Yun ang pinakamaganda sweet word doon, yung sustainable. Sustainable. Yun ang pinaka-sweet word doon sa sinabi mo, Coach Louie. Napakaganda ng point ni Coach Louie, mga kababayan. Kasi yung whatever works for you. Dahil ako, I've been doing this for so long, parang, na siya effortless na ako Di ba? Yun, routine mo na yun, di ba? Pag-prepare ko di ba? Pati ng mga smoothie ko, mga gulay ko dyan, effortless na O yan, si Coach Louie, ngayon, ni-experiment na yung diet niya. Pero ang laki ng impact mo sa gout niya, sa kanyang pag-build ng muscle. So yun. Yan ang mga final words namin. Sa akin, yun nga, just focus on your fasting. Fasting, yun. Mabalik natin whole yun. food. Yung alam mo, Coach RJ, yung pinaka-importante sa fasting na dapat yung maintindihan yung autophagy. Kasi yan yung time para yung katawan nyo linisin. Yung katawan nyo, kainin yung mga dapat, yung excess dyan. Mga senescent cells, mga old cells. Old cells. Get rid of those kasi inflammatory yan. Diba? Kumbaga, number one na dapat nating iwasan din yan. Yung inflammation, pababain. Diba? So yun. Just ako yung pinaka-point ko lang for this topic is whole food. Fasting doesn't burn muscles, doesn't shrink your muscles. As long as you refeed properly. Whole food diet, you don't have to undergo keto. Tapos whole food, kahit na yan, carnivore yan or vegan yan, maganda pa rin, bahala kayo kung whatever works for you. Tapos yung pinakamagandang point naman na sinabi ni Coach Louie is yung personalized ba? Personalized at yung sa tingin nyo masusustain nyo. Personalized and sustainable diet. So yun yung mga iwan naming mga lessons sa inyo for the day, for your own diet. So you have to personalize and sustain your own diet. Tapos incorporate fasting, incorporate whole food, no processed food. And exercise. And of course, exercise. Don't forget to move. Exercise is very important. Alright. That's good. Gandang topic ulit. So, don't forget, subscribe po. Like and share. And comment whatever questions na talagang gusto nyong sagutin namin or kahit na topic. Na pwede namin i-discuss. To research for you guys. Okay, paalam tayo. Alright. Bye for now. Thank Salamat you. Bye-bye.